Magandang tanghali, ako po si Benison Estareja at meron tayong panibagong update patungkol sa ating monitor na si Severe Tropical Storm Verbena with international name na Koto as of 11 in the morning, araw ng Miyerkules. Huling namataan ng bagyo, palayo po ng ating kalupaan at around 310 kilometers east-northeast ng Kalayaan sa Palawan. Lumakas pa ito from 85 kph, naging 95 kilometers per hour na at nasa severe tropical storm category. Pero yung magandang balita, lumalayo po ito sa ating kalupaan. May pagbugso hanggang 115 kilometers per hour at bumibilis din westward at 35 kilometers per hour palayo nga sa ating kalupaan. Asahan pa rin yung trough o yung outer part nitong si Bagyong Verbena, nakaka-apekto pa rin in some areas of Mimaropa and Calabarzon as well as itong Zambales and Bataan areas. Habang silangang parte po ng Luzon, meron po tayong shear line o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin. Itong mainit na hangin, easterlies po, yung malamig na hangin, northeast monsoon or amihan. So yung shear line, yung boundary po niya, at nagdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Wala po itong kinalaman kay Bagyong Verbena dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora at mga kalapit pa na mga lugar. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, itong western side, may northeast monsoon nga, so Batanes and Ilocos Region, asahan lamang yung makulimlim na panahon, malamig na temperatura at mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong bagyo or low pressure area na susunod dito kay Bagyong Verbena sa mga susunod na araw. Base naman po sa latest official track po ng Pag-asa, inaasahan po na mamayang late evening or bukas sa madaling araw, lalabas na rin ng area of responsibility ang Bagyong Verbena. Yung kanyang lawak is around 500 to 550 kilometers. Yung kanyang radius on the average is 280 kilometers. So kung susumahin po natin yung kanyang lawak, hindi na nakakaabot dito po sa ating kalupaan itong bagyo. No? Subalit patuloy ang pag-approach niya dito sa may Kalayaan Islands, itong mga isla po na sakop ng bansang Pilipinas. At exit nga po niya is either tonight or tomorrow early morning. However, kapag ito ay nakaka-apekto pa rin po dito sa may Kalayaan Islands, magpapatuloy pa rin yung issuance natin ng bulletins at magkakaroon pa rin tayo ng track regarding dito kay Bagyong Verbena kahit makalabas ito ng ating area of responsibility bukas. Sa ngayon po nakataas ang wind signal number 1 pa rin dito sa may Kalayaan Islands habang tinanggal na natin yung wind signal sa may northern and central Palawan at occidental Mindoro. At inuulit natin, magpapatuloy pa rin na magkakaroon dito sa Kalayaan Islands ng wind signal hanggang bukas. So most likely, magpapatuloy pa rin tayo ng pag-i-issue ng Tropical Cyclone Bulletin. Pero yung magandang balita, yung natitirang bahagi ng bansa hindi na po directly naapektuhan ng bagyo. Yung mga pabugso-bugsong hangin naman na mararamdaman ng ating mga kababayan over the rest of Luzon within the next 24 hours, wala pong kinalaman sa bagyo kundi dahil naman ito sa northeast monsoon. Pabugso-bugso yung hangin and then by tomorrow, meron pa rin mga lugar na affected po ng malakas na hanging amihan, kabilang ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, down to Lubang Island at lalawigan po ng Palawan. By tomorrow po yan. Pagdating naman sa mga pag-ulan, yung Kalayaan Islands na lamang po ay nakakaranas ng matitinding ulan sa susunod po na 1 hanggang 2 araw, epekto po nitong si Bagyong Verbena. At itong nakikita natin na heavy rainfall outlook within the next 3 days ay dahil naman sa shear line nga o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Pinakamadalakas yung mga pag-ulan within the next 24 hours or hanggang bukas ng tanghali sa may Apayao and Cagayan, mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung mga pagbaha o yung pag-apaw ng mga ilog associated yan dito sa may areas po ng Cagayan River, kung saan yan yung pinamalaking river sa ating bansa. 50 to 100 millimeters naman yung posibleng dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali sa may Kalinga, Isabela, and Aurora. Nandyan pa rin yung mga localized flooding or hindi naman malawakan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Depende po sa inyong lugar, lalo na yung malalapit po sa mga kabundukan o mataas ang tsansa po ng mga pag-ulan. Doon sa may Sierra Madre Mountains and Caraballo Mountains. Then pagsapit bukas at sa darating po na Sabado, Friday and Saturday, actually magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dito sa parting Cagayan Valley and Cordillera Region. Epekto pa rin po yan ng shear line. So halos similar yung assessment natin beyond 24 hours. So from the 24 to 48 hours at yung 48 to 72nd hour, asahan po yung matataas na tsansa ng mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan. So 2 araw pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan. 100 to 200 millimeters per day. 50 to 100 millimeters naman po ang posibleng mga pag-ulan simula po bukas ng tanghali dito sa may Apayao and Isabela provinces.
knowing na saturated na po yung lupa doon sa mga areas na yun, no, dito sa may, hindi lang dito sa areas na to, no, kundi maging sa buong Cordillera region, Cagayan Valley, dito sa may Aurora, mga nearby areas pa, saturated na yung lupa, so mataas na yung chance ng mga pagbaha at mga pag-apaw ng ating mga kailugan dyan. So make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan na talaga ng evacuation, plus considering din na tumataas yung level ng ating mga dams, makipag-coordinate sa inyong mga local government units din kung ano na yung level ng ating mga dams at kung meron ng ino-open na mga gates doon. Para naman sa ating gale warning, posible pa rin hanggang 5.5 meters or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon. Epekto yan ng amihan kung dito sa may Northern Luzon at yung Kalayaan Islands, epekto ng bagyong Verbena. So yung hanggang 5.5 meters, posible sa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, hanggang dito sa may western portion of Pangasinan, mataas ang mga pag-alon. Most likely kapag po kayo ay mga mangingisda, magbabalak mangisda, pagbabawalan po kayo na pumalaot within the next 24 hours. Habang yung ating malalaki at katamtamang sasakyang pangdagat, make sure na coordinated tayo sa ating mga local coast guards kasi posible rin po kayong pag-suspend po yung inyong sea travel sa susunod na 1 hanggang 2 araw.